Yan and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na naman reaction video. So magre-react tayo dito sa video ni Meliap. Okay? Featuring Ann Abrahano. Ayan. Itatake lang natin dito yung sasabihin ni Meliap dito kay Ann. Kasi dito medyo sumang-ayon na ako kay Meliap. Okay? Tungkol dito sa eleksyon. Okay, so yun yung itatakel natin ngayon. Ha? Okay. So ipe-play natin itong reaction series na video ni Ann Abrahano sa video ni Meliap. Okay, play natin. Magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon, pag-uusapan natin ang video na inilabas 2 days ago ni Sir Christian Esguerra itong pag-usapan. Kahit umpisa na ng kampanya. Ito. Pero ayaw nilang umamin na ngayon ay umpisa na ng kampanya. Unang-una, hindi pa po umpisa ng kampanya. Hindi pa po. Kasi Ayan, tama yan. Walang kailangan aminin kasi hindi pa naman talaga umpisa ng kampanya. So, doon medyo umano si Ann. Medyo sumablay, di ba? Hindi pa panahon ng kampanya. So, sino nga amin na panahon na ng kampanya? Siyempre, wala. Kasi hindi pa panahon ng kampanya tuloy. announce naman yan kung umpisa na ng kampanya. Tsaka yung sinasabi mo na ayaw lang nilang umamin, wala pa talagang kampanya ngayon. Yes. Kasi ang isa sa basihan niya rito yung mga kaliwat kanan survey. Hindi naman yung mga presidentiable ang nag-officiate ng survey na yan . Kasi yung survey na lumalabas, mula ngayon, mula nung nakaraan, ngayon, hanggang next year, hanggang 2025, mga useless survey yan. Oo. Kung may lumalabas man na survey ngayon tungkol sa ganyan, kasi eto na, mga senatorial survey, senatorial candidate, 'di ba? Kung may magpapa-survey ng magiging presidente sa 2028 para malaman kung sino yung mga senator na tatakbo, kung kanino sila lalapit, kung sinong makikita nilang malakas sa 2028. Ano lang yan nagbabasahan pa sila ng nagpapakiramdaman pa sila ngayon. Pero kung eto sa tingin mo kampanya para sa 2028, malabo pa. Malabo pa kasi sobrang yung source ko mismo sinabi pare, wag ka muna dahil malayo pa sa 2028. Marami pang pwedeng magbago at marami pang pwedeng maiba. 'Di ba? Kaya tingin ko doon nagkamali si Ann ng sinabi na nagsisimula lang, ayaw lang umamin. So wala dapat aminin. Etong senatorial election, yung mga yan, nangangapa yung mga yan ngayon. Kung saan sila partido pwedeng kumapit ngayong 2025, 'di ba? Kung sino yung magiging malakas, 'di ba? Kung tatakbo uli yung mga 8 Inidoro diretso. 8 diretso sa Inidoro, 'di ba? Kung tatakbo uli yung mga yan. Mga nakikiramdam din yung mga yan, 'di ba? So, tuloy natin. Yan yung mga survey ng mga businessman na tinitingnan nila sino ba yung possibility na didikitan nila. Ayan, pwede rin businessman, pwede rin yung mga sinasabi ko, yung mga kakandidato ng 2025 for senatorial election. Mga malalakas. No, inaalam yan ng mga businessman, pero yung mga presidentiables, hindi pa nagpapasurvey yan. Dahil napaka-useless ng survey na yan, dahil hindi, nagbabago pa, tandaan mo, baby Ann, natandaan ninyo yung nangyari kay Binay? Napakalakas ni Binay. Sa lahat ng survey, number 1 siya. Pero nang dumating si Duterte at binoljak si Binay, ano nangyari kay Binay? Oo. Pero eto tignan nyo naman yung nangyari kay Binay. Maaga siyang tinira. Maaga siyang siniraan.
maaga siyang siniraan. Kaya pagdating na nung 2016, ligwak talaga siya eh. 'Di ba? At saka kita mo, nag-proclaim ba si Duterte na tatakbo? Hindi, 'di ba? Si ano pa nga eh, si Martin Dino pa nga yung pinatakbo nila, 'di ba? So, maraming ganyan na pwedeng mangyari na magkakaroon ng ano, ng ang tawag dito, ng papainan ka muna na ito yung tatakbo. Pagdating sa bandang huli, magwi-withdraw, tas iba yung tatakbo. So, mahirap ano dyan, mahirap magbasa. Lalo na nang ginawa ni Duterte yon ngayon, mas lalong nagiging ano yung mga tao, nagiging aware na puta, mas mahirap basahin kung sino yung tatakbo ngayon 2028. 'Di ba? Tuloy. Yung pangarap niya, ligwak. No? Tuloy. 'Di ba? Sa tingin niyo ba sa mga nangyayari sa atin ngayon, hindi nangangampanya ang mga Hindi nangangampanya yan. Tulad nga ni Senator Rapi Tulfo, anong gusto niya? Tanggalin niyo yung pangalan ko doon sa mga survey ninyo. O Tanggalin nyo yung pangalan ko dun sa mga survey nyo. Baka magaya daw ako nga kay Binay. So, yun yung isang dahilan maaari ni Senator Rapi Tulfo kung ba't pinapatanggal niya yun. Kasi kita mo ang nangyari kay Binay niya. Ang aga-aga na dali. Okay? So, tuloy. pangangampanya ba yun? Pinaalis nga niya yung pangalan niya eh. Kung pangangampanya yon, edi doon palang talo na si Rapi Tulfo. Nagets mo yung Baby Ann. Hindi pangangampanya yan. Manapa, ano yan, negative ang impact niyan. Halimbawa, nangampanya ka na ngayon, tapos nag-number 1 ka kasi nangangampanya ka eh, di tataas ang rating mo. Pag-iinitan ka ng kalaban mo. Yan ang kalakaran dito sa Pilipinas. Kung sino yung nasa taas, kung sino yung pumapangalawa at pangatlo, ibababa nila yung nasa taas. Crab mentality yan. Bakit? Ganun yung nangyari kay BBM. 'Di ba? Pero ito nga yung sinasabi ko. Kahit sino namang ano dyan, kahit sinong kandidato dyan, kahit sabihin na natin, nag-number 1 man si Rafi Tulfo, number 2 si Sara, kung ewan natin kung sino yung 3 or 4 or 5. Okay? Kahit sabihin mo sila yung mga nasa taas, ang mangyayari dyan, kanya-kanyang labasan ng ano yan, ng siraan talaga yan. 'Di ba? Lalabas dyan yung mga baho ng bawat isang kandidato. Okay? Pag naglabasan na yung mga baho ng mga kandidato, nasa taong bayan na yan kung sinong pipiliin nila. 'Di ba? O kung halimbawa ngayon eto nakaka-toxic lang talaga. Kasi halimbawa sa isang content na 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 ipalabas kay Rafi Tulfo, lahat content na nila ganun. 'Di ba? Paulit-ulit. 'Di ba parang ang mission is ano, iisa lang parang ano, 'di ba? Parang i-take down lang yung isang tao. Bakit hindi natin tignan lahat ng mali ng pati ng ibang kakandidato, 'di ba? Ba't hindi natin tignan lahat para at least kung talagang gusto natin ng patas, makikita natin. Kung may bias naman talaga kayo at may bias kayo, wala din namang problema 'yon. 'Di ba? Kung natotoxican ako, opinion ko 'yun, akin 'yun. 'Di ba? Pero kung halimbawa pagdating ng tamang panahon at tamang pangkampanya, tamang araw ng kampanya, dun maglalabasan ang mga talagang matitindi pa siguro na maninira sa bawat kandidato na tatakbo. Hindi lang kay Rafi Tulfo, lahat 'yan. 'Di ba? Kita mo kay Duterte nga bago kahit sabihin na natin late na dumating yung candidacy ni Duterte, pero ang tindi pa rin ng mga pagtirada, 'di ba? Yung mga pagpatay kaagad ng mga issue niya eh. 'Di ba? Ngayon, pagdating ng 2028, kung tatakbo man si Rafi Tulfo, doon natin makikita ngayon kung ano pa yung ibang maglalabasan sa kanya. 'Di ba? Kasi at the end of the day, wala namang baho na hindi maamoy. Okay? Lalo na kung paa. Kung amoy paa. Okay, so yun lang yung masasabi natin sa video na to. Kung early ba na masyado tong kampanya na to, hindi po to kampanya at walang kampanya nangyayari. Ang tingin kong meron nangyayari ngayon
matinding expose or paninira or kung ano man para sa pagtakbo sa 2028, 'di ba? 'Yun lang. Kasi na ano sila na bad na ano tawag dito, na bother sila na tatakbo mananalo. Ako feeling ko naman hindi tatakbo si ano. Feeling ko lang pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero pwedeng hindi tumakbo si Raffy Tulfo sa 2028. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero feeling ko hindi. Kasi ang feeling ko ang tatakbo talaga na diyan si Sara Duterte. So, okay na 'yon. So, maraming salamat mga kalapid. Comment kayo and stop recording.